Okay. Bali, PS lang po ito, pahabol lang po ito. Nakalimutan ko sabihin kanina, no? Jeremiah chapter 17 verses 5 to 6. Doon lang po tayo mag-concentrate, no? Doon sa sinabi ng Panginoon doon sa nagtitiwala sa kapwa nila tao. I just forget to mention something na napaka-importante na dapat nyo malaman. Alam nyo, sa Bible, may binabanggit po na mga terms na mabibigat. Okay? At may mga hindi masyadong mabigat. Pag ginamitan nila ng salitang woo, W-O-E, woo, mga ganyan, hindi siya kabigatan eh. Hindi siya kabigatan. Oo. Pero pag ginamitan nila ng salitang curse, isinumpa, anathema, ayan o. Thus says the Lord. Anathema o curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes. Okay? But shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Blessed is the man naman who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Okay? Pero ang gusto kong tignan yung salitang curse doon sa mga nagtitiwala sa kapwa-tao. Ayaw na ayaw pala ng Panginoon yung pinagkakatiwalaan mo, kapwa-tao mo lang. Amen? Sa maraming paraan, nakakakita po tayo nito sa pang-araw-araw nating buhay. O halimbawa, yung mga may big boss na tinatawag, yung mga merong mga tinatawag na parang yun na lang ang kanilang tinitingala, ganon. Parang hawak sila sa leeg. May mga tao pong ganyan. Hindi na po ako magbabanggit ng specific na mga posisyon o mga specific na eksaktong pamumuhay ng mga taong ito, pero may alam po kayo, hindi po ba? Halimbawa, takot na takot sila doon sa taong yun kasi pag sinabi ng taong yun, baka wala na silang work or something like that. Kaya, yes, ayan po, talagang ang kanilang tiwala nandoon na lang sa mga taong yun. Uy, magbibigay si boss ng pera, gano'n. Puro nandoon lang po sila. So, hindi sila malaya. Kaya ang tawag sa kanila, curse. So, ayaw pala ng Panginoon ng ganong ano tawag dito, kalakaran. The Lord doesn't want that. He doesn't like that. He hates that. 'Di ba? Kaya ang Panginoong Jesus, nang dumating siya rito, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nandun na lahat eh. He who believeth in me will not perish but will have everlasting life. Amen? So, pag na kay Jesus ka, nasa iyo na ang lahat. Diba? Tulad nga nung sinabi ng isang sister namin dati, when you have Jesus, you have everything. Nagsunk in yan sa akin, sa puso ko. Totoo ang Panginoong Jesus ang kalahat-lahatan at kapuspusan ng kalahat-lahatan sa atin. Amen? So tayo hindi dapat magulumihanan. Hindi tayo dapat magtiwala sa kapwa. Ibang konteksto po yung tinasabi dito na pagtitiwala sa kapwa-tao. Yung ibig sabihin yung talagang buong kumpiyansa mo, nilagay mo na doon. Pero hindi mo masama magtiwala sa tao yung halimbawa, tiwala ka sa kanya, mabait siya, ganoon. Walang problema doon. Ang sinasabi dito yung halimbawa, yan taong yan, ayan na lang ang laging pinagkakatiwalaan mo, na parang siya yung may hawak ng buhay mo, parang ganoon. Nandun ang kumpiyansa mo. Halimbawa, ganito, may kamag-anak kaming mayaman, siya nang bahala sa amin, mga ganyan. Ayaw po ng Lord yan. Kung may tumutulong na kamag-anak sa inyo, ilagay mo pa rin sa isip mo, na yung tulong na ibinibigay niya sa iyo galing pa rin kay Lord Jesus. Yan po ang tamang kaisipan tungkol sa mga bagay na ito. So ayan, naidagdag ko lang po, and I hope matuto po tayo dito dahil marami po kasi curse ang ginamit, anathema, curse. Alam niyo po ba ang ginamitan pa ng curse sa New Testament ay yung mangaral ka ng ibang gospel, curse ka, anathema ka, maski anghel pang mangaral, kung ibang gospel, kung hindi gospel of grace ang pinangaral, curse. Parang ganito rin, curse ka rin pag nagtiwala ka sa kapwa mo tao. When it comes to parang yun na lang lahat ang lahat-lahat sa'yo. Amen?
Kaya yung mga nag-a-idolize dyan, mahirap po yun. Curse kayo pag ganun kayo. So wala po sa atin yan mga Kristiyano sapagkat malaya tayo. God bless.